Hello mga mi! So previously nga ay na-share ko na sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan for an application of family visit visa for Saudi Arabia. And I was able to answer some of your questions regarding it. But I understand that there may be instances na medyo na-overwhelm tayo or nako-confuse tayo kung kailangan pa ba natin ng iba pang mga documents for the application. It can be overwhelming but let me help you is your work. Dahil today, ipapakita ko sa inyo mismo yung checklist na galing mismo sa Tashir. But before we start, if you are looking for hotel activities, you can always use Klook app and use my promo code to get up to 5% off. You can actually use this up to 5 times more para mas makamura tayo sa lahat ng mga activities natin. So now let's start. Ano nga ba yung nakalagay sa checklist ng Tashir? So, pag nagpunta kayo sa Tashir, bibigyan kayo doon ng checklist, especially kapag nandun na kayo sa console or doon sa taong nag-i-interview sa inyo at nagpa-process ng documents nyo. So, ito yung checklist na inattach nila sa aming mga documents. So, ito, ayan. Ito yung mismong checklist galing sa Tashir, and then, ngayon, babasahin ko sa inyo kung ano-ano nga ba siya. Actually, wala naman itong pagkakaiba dun sa mga na-share ko na initially. But just to ease your worries na ito talaga yung galing sa Tashir at ito talaga yung gagamitin nilang checklist para i-check yung inyong mga documents para matanggal na rin yung mga worries natin. First on the list is yung ating passport. So, kailangan merong at least 1 year validity yung ating passport kasi multiple entry visit visa yung ibibigay sa atin. Next is 2x2 picture. Nasabi ko naman to sa previous vlog ko kung ano itsura ng 2x2 picture. I-search nyo na lang at gamitin nyo siya as reference. Again, bago po ako magpunta sa visa center, lahat po ay hawak ko na or lahat naka-prepared na. Next is yung approved visa document from Ministry of Foreign Affairs o MOFA. Ito yung sinasabi ko sa inyong pre-approved visa na galing mismo doon sa Saudi Arabia from whomever na nagre-request sa inyo para pumunta doon sa Saudi. It is also the same as the invitation letter. Next is yung photocopy ng sponsors ikama. So, kung sino yung nag-request or nag-invite sa atin to go to Saudi, yun din, of course, yung gagamitin nating ikama. In our case, syempre, ikama ng asawa ko and then invitation or approved visa galing sa kanya. Next is yung proof of kinship or marriage contract or birth certificate. So, kung sino man yung kailangan ng visa, kunwari ikaw, marriage certificate mo, na dapat naka-apostille. Kung paano po magpa-apostille, gumawa rin po ako ng separate video about it. And then, kung yung anak mo ay kasama, syempre kailangan din natin ipa-apostille yung kanyang birth certificate, which you can also see on my separate video. Next is yung yellow fever vaccine and polio vaccine. So, kung may nagtatanong sa previous video ko kung kailangan ba daw talaga siya, yes po, kailangan po yung polio and yellow fever vaccine. So, kung paano po magpa-polio and yellow fever vaccine sa BOQ, meron po akong separate video about it. Now, kung ang kukuhanan po ng visa ay ang ating anak, dapat children below 18 years old ay kailangan may original guardian passport with Saudi visa. In our case po, since wala pa akong visa nun tapos kasabay ko yung anak ko, noted na nila yun na kasama ko naman siya. So, technically, pag na-approve yung visa ko, ganun din naman na sa kanya. So, yun yung requirement niya. That's it. Parang, it's just a common sense na lang sa kanila. Na ako yung guardian, ako yung kasama. Of course, ako din ay nag-a-apply ng family visit visa. And of course, yun din yung kailangan niya. Gets nyo ba? Then, merong mga additional requirements dito for foreign student. So, for foreign student, kailangan ng school ID or school registration, kopya nun. And for foreigner or Philippine passport, if dual citizenship, kailangan nila ng valid ACR copy. So, kung if these two other documents na nasabi ko doesn't apply to you, disregard na natin yun. So, technically, yun lang mga mi, as in yun lang. And then, the rest of the documents na na-mention ko from my previous video, ako na mismo yung nagdala nun, which is yung government ID nga namin ng anak ko, then kopya ng passport ng asawa ko. Just to make sure na meron akong extrang information or extrang documents na dala, but it's not really necessary. Basta wag na wag niyong kakalimutan is yung kopya ng invitation letter or yung pre-approved visa and then yung ating appointment letter. Again, kung dalawa kayong pupunta doon, dapat dalawa yung appointment letter, dalawa din yung pre-approved visa. Dalawa yung kopya. Then, dalawa din yung kopya ng ikama. Kasi isa-separate nyo yung para dun sa
kunwari sa case ko, isineparate ko yung para sa akin, sineparate ko yung para sa anak ko. Just to make sure, kasi let's not, assume na pagsasamahin nila yon all at the same time para i-process. Sa susunod na video naman, i-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung inabot ng aming visa application. And once again, yun ay depende lang sa aming experience and it will not be the same for everyone. Yun lang mga miss, so see you on our next video.